pinakatampok na pagtatapos ng 50 araw ng pagbabayad sala, reparation, at pagbabalik loob, conversion. Noong ika-19 ng Hunyo 2024 hanggang bukas ng ika-6 ng Agosto 2024 bilang ang pinaka at may tanging kakayahan at isagawa ang kagilagilalas ng pagbabayad sala na tanging buktong anak ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ng kanyang pagbabagong anyo, na kapistahan bukas ng ika-6 ng Agosto 2024. Alam natin bilang mga binyagan sa ating Panginoong Hesukristo ang kahulugan ng sakramento ng binyag. Sa unang taon, 2023, sa tema tungkol sa unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Matapos ang propesiya sa bansang Pilipinas, 2022, sa hinirang at pinili ng Diyos na lider ng bansa noong ika-9 ng Hunyo, noong ika-9 ng Mayo 2022, sa katauhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamilyang Marcos, na tanging simbolo o tanda bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa taon 1971 hanggang 1972 sa Puiano, Verona, Italia, bilang tipan ng Diyos sa mundo para sa ating mga lider ng Estado at ng simbahan sa buong mundo sa bagong milenyo ng ika-21 siglo ng dakilang Jubileo. Ito ang mabuting balita bilang tumanggap ng kabuuang pagkapari ng Panginoong Hesukristo at ng indelible collegial character bilang apostol at obispo ng ating simbahang Katolika. Saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ng Ebanghelyo, kung saan ang pagtigil ko ng 9 na buwan simula Setyembre 1991 hanggang Mayo 1992 ay tunay at buhay ang mga salita ng Diyos sa tinatawag sa Ingles na Liturgy of the Word. At ang salita ay naging totoong Diyos at totoong tao sa loob ng banal na misa bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa makatuwid, wala po talaga akong pahayag na galing sa aking sarili lamang. Ito'y tunay na hango at galing sa mga salita ng Diyos sa loob ng banal na misa. At tunay na ang mga naganap sa Puiano, Verona ng 9 na buwan ay ang pagkukop ng Inang Birheng Maria sa tunay na kahulugan ng 3 beses na panaginip sa Ina ng Diyos na si Maria, kung saan nilukuban ang inyong lingkod ng liwanag sa aking buong pagkatao ng aking katawan at kaluluwa. Galing at direktang liwanag mula sa Ina ng Diyos na si Maria at Ina ng simbahan sa kapistahan ngayong araw
ng ikalima ng Agosto 2024 ng pagtatapos ng 50 araw ng pagbabayad sala at pagbabalik loob na sa Ingles ay Dedication of the Basilica to our Saint Mary Major sa Roma, Italia, kung saan personal kong narating ang nasabing basilika kasama ang pari ng SHMI Fathers Congregation at ng mga kasamang nasa Novitiate House. Tunay ang panawagan ng 9 na araw ng pagdonobena misa simula ng ika-28 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto ngayong araw 2024. Para sa lahat ng kura paroko at mga pari na ialay ang kanilang araw-araw na misa sa pagtatapos ng pagbabayad sala at pagbabalik loob, kasama ng Inang Birheng Maria, kung saan ngayong araw ng tungkol sa Papal Basilica na pinakabanal na basilika ng tagapagligtas at tunay ng pakikiisa ng ating Inang Birheng Maria bilang kalinis-linisang ina ng Diyos at tulong para sa mga Kristiyano. Dahil sa unang taon na pagpasok ng inyong lingkod sa seminaryo ng aming Archdiocese ng Lipa bilang nagpapari, ang pinaka hindi malilimutan bago ang 3 beses na panaginip sa Inang Birheng Maria taon 1989 ay ang pagpapakita ng Ina ng Diyos sa Medjugorje ng ika-24 ng Hunyo 1981. Tunay at presensya ang grasya ng Diyos sa mga pangyayari kahit ngayong araw dahil ang dedication ng Papal Basilica ay basilika ng banal na tagapagligtas at kasama ang santong sina Juan Bautista at San Juan Evangelista. Dahil kahapon ay kapistahan ng patron naming mga pari, lalo't sa aking mga kapatid na obispo at pari ng pagdiriwang kay San Juan Maria Vianney, ang Papal Basilica ngayong araw ay ipinagkaloob noon ang basilika ni Pope Pius XI na inialay sa kalinis-linisang Ina ng Diyos noong ika-4 ng Agosto 1932 na mahalaga sa buhay ng aking mga kapatid na obispo at mga kaparian. Kaya ang Ebanghelyo ngayong araw ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 21 ay tunay na posible para sa ating mga mortal na sikapin sa kabutihan na tumanggap ng mga espiritual na kaloob na may kinalaman sa kakayahang isipin at tulungan ang iba at tumugon sa angkop na paraan sa iba pang mga tao na dumaranas ng mismong hamon o hirap ng kagyat at sapilitang nagpapabigat sa atin. At ito ang pagiging mahabagin at hindi
makasarili. Kaya kailangan sa Ingles ng compassion and obedience to God, na kailangan sa pagbabayad sala at pagbabalik loob ng pagtatapos para sa ating lahat ng tao sa mundo, lalo't sa ating bansang Pilipinas, para sa pagtutunggalian sa buhay politika at mga kaalyado kung saan malinaw ang salita ng Diyos sa unang pagbasa ngayong araw sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 17. Sa mga taong ang hangad ay ang pagkakawatak-watak at kaguluhan bilang mga huwad o false prophets. Isang patunay ng pagliligtas ng Diyos sa pamilya Aquino upang magbalik loob sa Diyos kasama ng pamilyang Lopez ng ABS-CBN sa buhay politika ay ang propesiya 2022 sa Pilipinas para sa pinili at hinirang ng Diyos na si PBBM, kung saan upang hindi na magkasala pa ang dating Pangulo ng bansa nang dahil sa politika na si Benigno Simeon Noynoy Aquino III, nangyari na ang kanyang pagkamatay ay sakto sa petsa kung ano ang petsa na nagpakita ang inang Birheng Maria sa Medjugorje. At ito'y noong ika-24 ng Hunyo 2021, taon na nalalapit na ang pambansa at lokal na halalan 2022 sa Pilipinas ng tungkol sa propesiya 2022 sa bansa kung bakit hindi utang na loob ng Pangulong Marcos Jr. ang pagsanib ni Betty Sara sa Uniteam sa naging resulta ng botohan tungkol sa 31 milyong boto ng mga Pilipino. Ito'y sinadya at gawain ng Diyos ng kanyang grasya at biyaya sa ating buhay bilang mga binyagan. Kung meron mang pagkakawatak-watak ngayon sa Uniteam nang dahil sa mga kadahilanan tungkol sa politika at naging mga gawain ng ating mga leader ng dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte, ang pagtatapos ng 50 araw ng pagbabayad puri ng pagbabalik loob kasama ng Inang Birheng Maria ay tunay na para sa ating kaligtasan, kung saan nasa ikalawang taon na tayo, 2024, ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan. Nagsimula ng taon 2023 hanggang taon 2028. Kaya ang tema ngayong taong 2024 ay ang kasalan sa kana. Kasabay ng pagtatapos ng termino ng 6 na taon na hinirang ng Diyos na si PBBM kasama ng VP Sara sa ika-30 ng Hunyo 2028. Dahil dito, malinaw ang panawagan ng Diyos para sa mga sumasalungat sa kabutihan at pagkakasundo ng may pagkakaisa para sa tunay na kapayapaan at ng pandaigdigang kapayapaan. Bilang pagtatapos ngayong araw ng
50 araw na 9 araw ng pagnonobena misa ngayong huling araw ng ika-5 ng Agosto 2024 para sa kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesukristo bukas, ika-6 ng Agosto 2024 para sa pagtatayo ng dambana ng Diyos ng kanyang tipan sa buong mundo kasama ng propesiya sa Pilipinas 2022 ay ang pagtatayo ng Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained na kahapon ay araw ng mga pari sa kapistahan ni San Juan Maria Vianney. At kung bakit kailangang mag-raise ng pondo o funds sa nasabing Deus Caritas Est Monastery na itatayo sa Kapangan, Benguet, kung saan ang inyong lingkod ay maglalaan bilang hermit o monks ng pagtatalaga ng sarili matapos ang pagbisita sa 12 bansa bago magtapos ang taon 2024. Simula Hunyo 2024 hanggang Disyembre 2024 na ang bawat buwan simula ng Setyembre 2024 ay kailangang makatatlong bansa ng pagbisita sa bawat buwan hanggang Disyembre 2024. Sa tulong ng pagbabalik loob ng lahat bilang ang napiling producer ng nasabing International Concert of Love Tour 2024 with a cost ay ang ABS-CBN 2 ng Pamilyang Lopez. Sa makatuwid, tunay at talagang kapit lang sa Panginoong Hesukristo na awiting alay sa ating mga Pilipinong atleta sa Paris Olympic 2024 dahil sa ang gintong medalya ng Pilipinas na ating nakamit ay ang tunay na pagmamahal, sakripisyo, disiplina at ng tunay na pagpapasa ng krus sa araw-araw ng lahat, hindi lamang ng ating mga Pilipinong atleta para sa ating karangalan ng bansa. Tunay na ang pagpapagal ay may kalakip na tagumpay. Tiniyak ng ating Panginoong Hesukristo na darating sa buhay ng kanyang mga anaghad tulad din natin bilang mga anak ng Diyos ang mga pagsubok. Gospel ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 32. Kapalit ng pagiging disipulo ang pagsasakripisyo at kailanman hindi itinago ni Jesus ang tungkol sa bagay na ito. Bagamat ang pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat sa buong mundo, kahit sa mga atleta ng Paris Olympic 2024 ng iba't ibang bansa, ay ang pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 34. At Ebanghelyo ni San Marcos,
Kapitulo 8, bersikulo o talata 34. At Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, bersikulo o talata 23. Ay mahirap ang tinatawag na pasanin mo ang krus at sumunod sa akin. Mahirap man itong gawin, ang gantimpala naman ay walang kapantay. Muli, ang panawagan ng Diyos sa pagtatayo ng dambana ng kanyang tipan sa mundo bilang may propesiya sa Pilipinas noong taon 2022 bilang ang Diyos ay pag-ibig, kung bakit ang Deus Caritas Est Monastery na itatayo sa Kapangan, Benguet sa Diocese ng Baguio ay nangangailangan ng sakripisyo at ng inyong pagmamahal upang magampanan ng inyong lingkod ang International Concert of Love Tour 2024 with a cause na mahalaga sa mga apostol sa misyon ngayong taon 2024 na alay sa upuan o luklukan ni San Pedro bilang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa, na ngayon ay alay sa ating Santo Papa Francesco ng kanyang taon ng panalangin 2024 para sa Jubileo ng Pag-asa 2025. Isang maligayang pagbati sa tagumpay na nakamit ni Ginoong Carlos Edriel Yulo sa 2 gintong medalya ng karangalan para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas at ng lahat ng ating mga Pilipinong atleta sa Paris Olympic 2024. Maraming salamat po. Amen.